Nasaksihan natin ang pag-aresto kay General Pukis, kay Romy Pukis itong araw nito. Pero kanina hapon din ay nakapag-post na agad siya ng piyansa. Siya ay kinasuhan ng inciting to sedition. At marami nagtatanong, ano nga ba yung krimen na yan? Totoo nga ba yung sinasabi nila Ombudsman Remulla at ni John Vic Remulla na kapag sinabi mong BBM resign, ikaw ay pwede ng kasuhan ng inciting to sedition. Pag-usapan po natin yan sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ang krimen po ng inciting to sedition ay hindi ang sedition mismo. Ang inciting to sedition, ang ibig sabihin po nito, ikaw ay nag-i-encourage, ikaw ay nananawagan o kumukumbinsi ng mga tao na gawin ang krimen na sedisyon. So, ang importante po dito na i-define muna natin ay ano nga ba yung krimen ng sedisyon. Ayon po sa Article 139 ng Revised Penal Code, ang krimen po ng sedisyon ay magaganap lamang o pwede mo lang itong i-commit sa pamamagitan ng isang public or tumultuous uprising. Ibig sabihin, pagkakaroon ng panggugulo na pampubliko, na hayagan. At ang aim po nito ng uprising na ito ay pigilan ang pag-implementa ng mga batas o ang gobyerno na gawin ang kanyang tungkulin o kaya ay gumawa ng krimen ng hate or revenge for political aims, paggamit ang force or intimidation. Ngayon, ang krimen na isinasampa kay General Pukis ay tungkol daw doon sa kanyang panghihikayat na ang military ay mag-withdraw ng support kay BBM. At ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Claire Castro na dahil daw doon ini-invite daw ang military na yun daw ay sapat na para maging inciting to sedition. Now, bago natin discussin yan, marami kasing pwede magsabi, well, sinampahan na siya ng kaso ng Department of Justice. Well, what do you expect? That's the Department of Justice. It is under the Office of the President. Alangan naman yung prosecutor na nag-handle ng kaso na yan will go against the wishes of their boss. Yung presidente mismo and even yung pronouncements na mismo nang gagaling sa Malacanang through Claire Castro, sinasabi na nila may inciting to sedition. Of course, i-echo nila yan. Tama kayo, boss. May inciting to sedition. Sasampa namin yan sa korte, bahala na yung korte ang mag-decide kung totoo nga na tama kami na meron ng inciting to sedition. Pero balikan natin ang argumento na yon. At totoo nga ba na kung ikaw ay sisigaw ng BBM resign, ikaw ay guilty na ng inciting to sedition? Definitely not. At lalo kasi yung pagsigaw mo ng BBM resign ay hindi po pumapasok doon sa definisyon ng Article 139 na kung saan sinasabi dito kung paano nakukumit yung krimen ng sedisyon. At yan po yung binanggit natin kanina. Kailangan po merong public and tumultuous uprising or di kaya ini-encourage mo na magkaroon ng ganito. Na ang purpose po nito, pigilan ng gobyerno na implementa ang batas, pigilan ang instrumentalities ng pamahalaan na gawin ang kanilang mga trabaho, o di kaya ay mag-commit ka ng acts of revenge or hatred for your political aims. Gamit mo ang force and intimidation. Pagsigaw ng BBM resign ay wala pong karahasan na involved. Unless sumisigaw ka ng BBM resign, sumusugod ka sa Malacanang at may dala-dala kang tangke. Ayan po, ay po pwede ka nang makasuhan ng sedition or rebellion. But in this particular case, yan ay saklaw po ng ating karapatan na magpahayag, our freedom of expression. Paano naman ito si General Pukis na ang kanyang sinisigaw ay ini-encourage niya ang kanyang mga fellow military men in uniform, dahil si General Pukis ay retired na, ini-encourage niya ang mga men in uniform to withdraw their support to the President. Is that a crime? Well, babalikan natin muli ang kasaysayan sa panahon po ni Erap Estrada. Nung siya po ay tinanggal sa pwesto sa pamamagitan ng 2001 EDSA 2, matatandaan ninyo, nagkaroon ng rally sa EDSA, nag-ipon-ipon ng mga tao, mga ilang araw, mga 3 araw din. 3 araw, bumaba si Erap Estrada sa pwesto. Anong nag-trigger ng pagbaba ni Erap Estrada sa pwesto? Ang final straw that broke the camel's back, ika nga, yung huling
instrumentalidad ng pamahalaan na nag-withdraw ng suporta kay Erap Estrada noon ay ang military. When Angelo Reyes joined the rally in EDSA, everybody knew that it was done. The military then has withdrawn their support to the president, si Erap Estrada. At bumiyahe nga si Angelo Reyes, pumunta sa Malacanang, in-inform si Erap Estrada. Ang sinabi lang naman niya doon kay Erap, we can no longer protect you. That is the withdrawal of the support. Wala pong public uprising doon. Hindi man po, nagkaroon po ng kaso nito sa Supreme Court at kinonsidera ng Supreme Court na yung pagbaba sa pwesto ni Erap Estrada ay isang constructive resignation. That's the term that was used. It was a constructive resignation. Effectively, para po siyang nag-resign. At hindi po binanggit doon ng Supreme Court na ang ginawa ng military ay illegal. Na ito po ay pang-withdrawal ng support ay hindi naaayon sa batas. Bagamat ito ang naging final na consideration ni Erap Estrada sa pagbaba sa pwesto, kinonsidera ito na it's a valid exercise at ito ay naging isa sa mga dahilan kung bakit si Erap Estrada would have to be constructively considered na nag-resign kasi hindi niya na magawa ang kanyang tungkulin bilang isang presidente. Wala siyang suporta ng military at ang kanyang pagkilala sa oath-taking ni Gloria Arroyo noong panahon na yon at saka yung pag-alis niya mismo sa Malacanang, sinabi ng Supreme Court, that explains or shows that he has accepted the fact that he has effectively resigned from his post. So, ang ibig sabihin nito, calling for the military pala to withdraw their support doesn't necessarily mean that ito ay a call to arms or a public uprising. But this would have to be left now to the judgment of the court. Ang sinasabi po natin ngayon is just for public information na ito yung mga nangyari nung nakaraan at ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko ang kaso na ito na isinampa kay General Romeo Puquis ay walang tunay na basehan. Ito ay isa na namang instrumento ng panggigipit doon sa mga nag-i-express o nagpapahayag ng kanilang disgusto sa pamahalaan. And I think what the government is doing is just fanning the flames of a rebellion against the government. Itong suppression and oppression that the government is doing is not doing them justice. Humihiling ang mga mamamayan ng katarungan doon sa flood control. Nangako sila na may ikukulong daw sila. Although hindi naman talaga tayo naniniwala, pero sila nangako na may mga ikukulong sila, mga big fish daw dito sa flood control. And yet, ang naunang ikinulong ay yung mga nananawagan ng pananagutan dito sa flood control fiasco na ito. Anong nangyayari sa pamahalaan? Well, I think the steps of collapse of the government is running into motion. Pabilis yung gulong ng pagbagsak ng administrasyon na ito. Hindi dahil may mga ginagawa pa yung mga tao sa paligid nila para sampahan nila ng sedition. It is the government itself. This administration is doing everything to harm itself out of arrogance, out of paranoia, and out of absolute lack of knowledge as to how to deal with the situation of the country at the moment. Kaya tayo pong lahat, patuloy kayong magmamasid, patuloy kayong sumali dito. Ang boses ninyo sa pamamagitan po ng pressure that we exert dito sa social media really matters. Pero sa inyong pakikialam, dapat po tayong patuloy na magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.